Hi guys! Welcome to another Kaintuhan episode. So, some of you know that 2024 was one of the most challenging and memorable years of my life. So, on this episode, pag-usapan natin kung bakit ba ako nawala ng saglit sa YouTube. Last year, daming nangyari, ganyan. So, medyo nagpahinga muna ako saglit. So, nung time na medyo okay na ako, ganyan. So, nag-vlog na ako ulit. Tapos, ganun pala yung life. Pag may mga pinagdadaanan ka na, tapos parang papansin mo, ba't ganun? Parang meron na naman, di ba? Parang bumabangon ka pa lang, tapos meron na naman. Ito, guys. So, first food natin for today, my favorite Shine Muscat. Ito, 200 pesos per kilo. So, yung isang bungkus na ganito, ito, 100 pesos lang siya. May mga palatandaan ako. So, number 1, syempre kailangan yung color niya, yung as in green talaga, hindi siya parang mapusyaw. Number 2, meron siyang dot dito. And number 3, medyo dark yung stem niya. Sobrang tamis. Seedless. Walang buto. Yung iba, hindi talaga green ha yung pagkain. Basta meron lang konting green sa packaging. Sabi ko, pwede na din siguro yan. My favorite na tinapay. Color green yung packaging. To cut the long story short, sobrang daming lessons for me nung 2024. Siguro in the future, pwede ko ding i-share sa inyo yung mga lesson na natutunan ko that year. Pero mag-focus tayo sa 2025. Napansin ko kasi sa sarili ko na trinay kong improve. In the past kasi kapag meron akong pinagdadaanan, may nangyayari sa akin, parang napansin ko ang nagiging outlet ko noon, palabas. So, nagvo-vlog ako, nagkikwento ako, nag-share ako na naalala nyo last year, di ba, meron akong series dun sa kabilang channel na parang Live Alone With Me for 30 days. So, yun yung time na ang daming nangyari sa buhay ko na sabi ko, siguro after 30 days. Kapag nag-vlog ako ng 30 days after this, siguro mas okay na ako. Kumbaga, yun yung ginawa kong outlet. Pero napansin nyo, di ba, hindi ko siya natapos kasi the more pala na meron kang pinagdadaanan tapos ang processing mo ay palabas, minsan may mga bagay kasi na kailangan i-process mo muna on your own. Minsan you have to be silent. Minsan din kailangan mo ding ma-realize ano ba yung lesson na pwede mong mapulot from that experience. So, kapag binibigyan ka ng lesson ni God, hanggat hindi mo na ipapasa yung lesson na yun, yung test, paulit-ulit. Kumbaga, hindi ka makakapunta sa next level, sa next grade, kapag hindi mo napapasa yung final test. So, parang napansin ko ganon. Parang naulit yung mga cycle na parang may pinagdaanan ako, tapos nag-share ako, tapos naulit na naman na may mga nangyayari. Sabi ko, siguro ang lesson this time ay process ko muna within me, hindi muna ako mag-share, ganyan. So, di ba, may nangyari, so, nag-stop ako for a while, mag-vlog. Tapos nung medyo okay na, medyo nakakabalik na ako, in-upload ko yung isa sa mga favorite kong vlogs recently. So, papanood niya sa channel ko. Pag-upload ko nung episode na yon, nung vlog na yon, kinabukasan, may nangyari. So, ito na. So, ito na yung start ng kwento ko. Medyo haba yung intro. And, ayun. So, before that, before ko ikwento yung nangyari, ito naman, one of my recent discovery na chichirya. So, na-discover ko to sa friend ko na favorite niya to. So, cheesy pero white cheddar. Ito, sobrang sarap niya. Kaya lang, ang catch dito, medyo mahirap hanapin. So, nung nakahanap na ako, medyo madami akong binili. Tignan nyo. So, ito yung lalagyan ko. Ninamihan ko na. So, bumili na ako ng 8 pieces. Kasi pag pupunta ka ng mga convenience store, wala. Na makakita mo siya, maliit na corner lang, di ba? Ang daming mga brands, ganyan, daming stock. Siya parang minsan isang line lang, ganon. So, nung nakakita ko, bumili na ako ng madami. So, mas mild. Hindi siya sobrang alat. So, hindi masyado nakaka-guilty. Tsaka masarap talaga. So, subukan nyo to. Nung medyo okay na ako, sabi ko, sige, okay na. So, mag-vlog na ako ulit. The day after ko in-upload yung isa sa mga favorite kong vlogs na ginawa sa channel na to, kinabukasan, may pumanaw sa family namin. So, syempre, death is one of the most difficult talaga na pagdadaanan ng isang tao, 'di ba? Ilang araw kami sa
lamay, ganyan. Tapos, parang naging time na rin yun na mag-reconnect with family, with relatives, ganyan. Tapos, I took that time na to be in the moment talaga. Kasi, di ba, medyo matagal din ako nag-vlog. So, in the past, kahit na may mga pinapagdaanan ako, may mga nangyayari, parang active pa din ako, di ba, nagpo-post pa din ako. So, this time, sabi ko, quiet time muna. Parang with myself muna, with my family, with my friends, ganon. So, nung time na salamay kami, ganyan. So, halos mga 1 week din yon. So, after that, sabi ko, sige, after this, pahinga lang muna ako saglit. So, ito guys, share ko naman sa inyo kung ano yung mga ginawa ko. This time, while processing, alone muna. So, di ba, namatayan kami, so nag-quiet time muna ako. Ginawa ko noon para mag-process, syempre journal, ganyan, meditation, prayer, church, and nag-binge watch ako ng Netflix. So, pinakaunang pinanood ko, syempre tinapos ko na yung Squid Game. Ang ganda niya, Cho Hyun-joo. Tapos yung actor, si Park Sung-hoon. Diba naalala nyo, nung sa Queen of Tears, medyo nakakainis siya kasi kontrabida siya, tapos parang ang galing ng portrayal niya. Dito naman sa Squid Game, sobrang ang galing, ang versatile, ang galing nung gano'n, no? Yung from kontrabida, tapos another show mo, kaya mong makuha naman, makapture yung heart ng mga audience. Siya yung favorite ko sa season na yon, bukod kay si Thanos, gusto ko din, nakakatuwa din si Top. Pero basta ang galing niya, so medyo na-heartbroken ako nung, siyempre diba, yung ending niya, nung ending ng story niya. Pero, galing. Sobrang thumbs up. So, yun, tinapos ko yung Squid Game. And di, syempre, pag nag-start ka na mag-Netflix, tuloy-tuloy na yan, di ba? Lalo na kung talaga nakaset ka na, okay, binge watch time muna ako. So, after ng Squid Game, syempre, pinanood ko naman yung pinanood ko, K-pop Demon Hunters. Sobrang ang ganda ng pagkagawa, ang galing ng mga characters, ang ganda ng mga kanta, sobrang catchy. So, syempre, yung EXO song nandun, kaya nakakatuwa siya. So, after kong pinanood yung K-pop Demon Hunters, pinanood ko naman yung When Life Gives You Tangerines. Ito guys, so sobrang nagandahan ako sa kanya. 2 days ko lang tinapos yung When Life Gives You Tangerines. Sobrang ganda. Napaka niya. Alam mo yung bawat episode, may kurot sa puso. Tapos hindi ko alam kung kayo din na bawat episode, umiiyak talaga ako. Hindi dahil malungkot. May mga episode kasi na ang touching, ganyan. Meron siyang lesson. Tapos meron naman comedy din. Tapos sobrang galing ni IU, ni Bogom, ni Sonho, diba? Basta sobrang ganda. As in, sabi ko, grabe tong palabas na to. Para siyang masterpiece. Para siyang painting na sobrang ganda. Tapos ginawa into TV show. Sobrang ganda. When Life Gives You Tangerines. So, ayun, 2 days lang. Sobrang ganda. Pangatlo na. So, syempre, tuloy-tuloy na. So, after yon, syempre, na-miss ko si Bogom, ganyan. So, pinanood ko naman yung movie nila ni Suzy, yung Wonderland. So, yun naman, ang ganda din. Very futuristic. Tapos, mapapaisip ka din about life and death, ganon. So, pag K-drama kasi, diba, mas mahaba. So, parang mas madami kang papanoodin, ganyan. Pag movie, parang minsan 2 hours lang, mabibitin ka talaga. So, naghanap ako sa Netflix. So, nakita ko naman yung movie ni Kim Yoo-jong at saka ni Byun Usok. So, hindi ko pa napapanood si Usok before. Yun yung akala ko. Akala ko hindi ko pa siya napanood before. Pero, in the past, so, medyo magulo, no? So, in the past na start ko na sa Netflix ko, ito mapakita ko sa inyo. Record of Youth. So, ito, kahit sobrang love ko si Bogom, guys, I have to be honest, medyo nahihirapan akong tapusin siya. Parang ini-start ko tong panoodin early this year. Pero, tingnan mo, hanggang ngayon, episode 3 pa din ako sa Record of Youth. So anyway, going back, after ng Wonderland, pinanood ko yung 20th Century Girl. So, si Kim Yoo-jong, tapos si Byun Usok. So, sabi ko, ang pogi naman ito. Tapos, after that, yun nga, nag-search na ako ng mga palabas niya. Tapos, doon ko na na-discover yung sobrang ganda na Lovely Runner. So, kung makikita mo ito, episode 15 pa lang ako. Sobrang tagal ko siyang pinanood. Parang umabot ako ng 1 week. Kasi, hindi ko alam kung ganun din ba kayo, guys? Kapag meron kayong sobrang gusto na
palabas, parang malalaman mong gusto mo siya kapag mas matagal mo siyang pinanood. Kasi, di ba nag-replay ka ng scene, ganyan, nag-backward ka, tapos nag-uulit ka ng episode bago ka mag-next episode. So, ganun nung nangyari sa Lovely Runner. Sobrang ganda niya, tapos sobrang gwapo ni Yusok talaga. Ang gwapo niya. So, siyempre nag-search na ako ng mga palabas niya, nalaman ko na andito pala siya sa Record of Youth. So, after ng Lovely Runner, papanoodin ko na yung Record of Youth with Bogom. Tapos, yun nga, yung Lovely Runner. Ang ganda. Sobrang feel good na parang mabalik ka dun sa time ng high school ka, college ka, ganyan. Tapos, medyo nakaka-twist din ng pag-iisip yung, di ba, time slip, siya, drama. So, mapapaisip ka din, ganyan. Isa sa mga question ko, na kung napanood nyo na, pwede kayong sumagot sa comment section. Ang tanong ko, bakit kapag bumabalik siya sa panahon, pagbalik niya na sa current, yung old self niya, nakakalimutan niya lahat nung nangyari. So, parang dalawa. Kasi halimbawa, 'di ba, from 2023, babalik siya ng 2009. Imsol, pag bumalik siya ng 2009, siya yung present. Pero pag bumalik na siya ng 2025, yung 2009 na Imsol, hindi na niya alam yung nangyari. Gets nyo? Yun, medyo magulo sa akin yung part na yun. Kaya after kong tapusin, uulitin ko siya para mas magets ko kung bakit ganon. So, if alam mo yung answer, you can let me know in the comment section. Pero, sobrang ganda talaga. So, ito guys, hindi siya green na pagkain. Pero dahil kay Usok, napadunkin ako. Parang matagal naman na nating favorite ang Dunkin. Pero dahil kay Usok, bumili ako kahapon. And, hindi siya green, pero kainin na din natin. So, my favorite Dunkin Choco Butternut. Ang maganda dito sa Dunkin, yung Choco Butternut, kahit ilang years na, hindi nagbabago yung lasa, diba? Hanggang ngayon, sarap pa din niya, ganyan. Tapos, sabi natin dito kasi hindi siya masyadong green. So, yun nga, yun yung kwento ng mga pinapanood ko. Pero meron pa akong current na pinapanood. Wala na siya dito kasi natapos ko na yung current episode niya. Pero napakaganda din ito. So, this is new drama ni Yuna. Ganda. So, Bon Appetit, Your Majesty. Nakakatuwa din siya. Joseon Dynasty yung setting. Pero cooking, ang ganda. Si Yuna kasi one of my OG girl crush talaga sa K-pop world. Kasi, di ba ang ganda niya? Talented. Alam ko for this drama, nag-aral siyang mag-culinary. Pero kahit before naman, 'di ba, doon sa Hiyori's homestay, 'di ba, nagluluto siya, ganyan. Ang ganda. So, gusto ko talaga sa K-drama, tinatapos ko muna. Para hindi yung ganyan, naghihintay ka. Pero ito, hindi ko na din siya natiis. Pero yung Lovely Runner, ganda talaga niya, guys. So, kung hindi niyo pa napapanood, gusto niyo ng, feel good lang, ganyan. Ganda niya. Highly recommended. Lovely Runner. Sobrang gwapo. Sobrang gwapo ni Yusok talaga. Sobrang gwapo niya. Okay. So, yun yung ginawa ko, diba? Nanood ako ng mga Korean drama, ganyan. So, balik tayo ulit sa mga nangyari. So, nung may pumanaw sa family member namin. Sabi ko, pahinga lang ako saglit. After this, vlog na ako ulit. Kasi nga, nawala na ako before. Tagal na eh. So, ang nangyari naman nun, diba, nung day ng funeral, nung family member namin, morning yung funeral, afternoon, nasa hospital naman kami. So, another family member got sick. Tapos, syempre pag ganun, alam mo yung daming nangyayari. So, from funeral, from death, to health concern. So, ilang days din yun, or ilang weeks na, syempre, pag may nagkakasakit sa family, diba, kahit hindi ikaw yung may sakit, sobrang worried mo talaga. So, yun, kaya sabi ko, pahinga muna, siguro pahinga time muna talaga for me. Parang this season is family season muna talaga. Kumbaga, parang naging blessing din na at the moment, di ba, wala akong social media. So, nakapag-focus talaga sa family, ganyan. And, so, nung medyo okay na, sabi ko na naman, okay, sige, so medyo okay na, vlog na ako ulit. So, may nangyari na naman. Pero bago yan, kain tayo ulit. O, ito pala yung buko pandan. Ito ginawa ko for a family gathering din. So,
So, yung panglasa ko yung sweetness level ko, for me, akala ko matamis na siya. Pero pag tinikman ng ibang tao, parang, ay, at parang ang galing nito, hindi masyado matamis. Parang gano'n, ay, ang galing, hindi masyadong matamis. Or matabang. So, yun, iba-iba tayo ng sweetness preference. Wait lang, yung Coco Crunch pala, lumambot na. Na-realize ko, mas okay pala yung maliit na ganito. Kasi in the past, ang binibili ko yung malalaki. Hindi ka naman everyday magko-Coco Crunch, di ba? Or minsan nawawala sa isip mo na bumili ka. So, ang nangyayari, pagkakainin mo na, tigas na, or makunat na, ganyan. So, mas okay pala yung ganito, maliit lang, para sakto, isahang kainan per pack. Ayun na nga, dahil may nagkasakit sa family member namin, syempre hindi pa ako nakabalik agad ulit. So, ang ginawa ko naman coping mechanism naman, syempre, di ba, tapos na ako mag-journal, tapos na ako mag-binge watch. Sabi ko, ano kaya pwede kong gawin? Okay, so this time, ginawa ko naman, nag-organize ako. So, yung mga cabinet, inorganize ko talaga, ganyan. Nakakaano din kasi siya, nakakatulong. And pala, di ba, sanay tayo mag-meditate, ganyan. Pwede din pala yung active meditation. Di ba, mayroong silent meditation. Upo ka lang, ganyan. Tapos, clear mo lang yung thoughts mo. Sit still ka lang. Pwede din pala yung active meditation. So, yung active meditation, natutunan ko. Like, halimbawa, meron kang ginagawa. Kahit naglilinis ka, ganyan, pero walang TV, walang sound, ganyan. Tapos, parang be in the moment lang, ganyan. Nakaka-clear din siya ng thoughts. Kaya pala minsan, di ba, pag stress tayo, parang nagkaka-urge tayo maglinis. Yun pala yun. So, it's called active meditation. As in, walang sound, it's just you and your thoughts, tapos gumagalaw lang yung katawan mo. So, nakatulong din siya. Tapos, nakakatuwa pa niyan, ang dami kong mga na-organize na part ng bahay. Another outlet na ginawa ko naman, nag-paint ako ulit. Yan. So, di ba nung last episode, sabi nung iba sa inyo, ano ba yan, painting, pero nag-swatch ka lang. So, yung episode kasi na yun, syempre, parang warm up. Kasi medyo matagal nga ako hindi nag-painting. So, nag-swatch lang ako. Trinay ko lang yung mga brushes, yung mga paint, ko ano ba yung shade, ganyan. So, this time, ginawa ko naman, nag-paint na ako talaga. So, may mga bago akong ginawa. Simple lang naman. Nakakatuwa din siya, nakatulong din siya para ma-release yung mga thoughts mo, ma-relax ka, ganyan. Sobrang helpful. Nakikita din pala yun sa aura mo, sa the way ka magsalita, minsan sa mata or sa galaw mo kapag hindi ka pa okay. So, parang when you're just trying to seem like okay, pero parang especially yung mga tao na magaling mag-discern, malalaman din pala talaga sa'yo kung talagang okay ka na or tinatry mo lang maging okay. There's nothing wrong with trying to be okay, pero iba pa din kasi yung sobrang healed ka na. Sabi nga nila, when you speak, when you're wounded, what comes out of you is blood. Kung pag nagsalita ka, kapag duguan ka, syempre lalabas sa'yo, dugo. Kasi nga, di ba, sugatan ka, ganyan. But, speak when you're healed, what comes out of you is wisdom from the experience. So, sabi ko this time, ganun naman yung gagawin ko. Di ba, in the past, kapag may mga pinapagdaanan ako, nakakwento ko agad sa inyo, alam nyo agad, kumbaga naka-update agad ako sa inyo. So, syempre, hindi maiwasan kapag wounded ka, may mga nasasabi ka beyond sa mga kailangan mo i-share, sa mga beyond na kailangang malaman ng ibang tao, ganyan. So, this time, sabi ko, pag bumalik ako mag-vlog ulit, gusto ko, ang masense nyo sa akin yung, ay, okay na, mukhang okay na sa team. Mukhang, na siya, mukhang na-heal na niya yung mga kailangan i-heal, ganon. And also, healing is a journey pala. Dati kasi akala ko, pag sinabing healing, okay na, so healed ka na, okay ka na. Journey pala yon. So, minsan, syempre, di ba, nadapa ka. So, nagkasugat ka, natutuyo na siya, di ba? So, hindi naman maiwasan, masasanggi ka, manadapa ka, so medyo makakaskas ulit yung wound mo. Pero, ang maganda kasi doon, kapag alam mo na kung paano i-heal yung sarili mo, mas madali nang gagaling yung mga wound. Sabi nga nila, life is like a camera, which is tama pala. So, ito para sa mga content creator na katulad ko, life is like a camera daw. So, halimbawa, yung mga nangyayari sa atin, bawa, dalawang tao. So, parehas silang may pinagdaanan, parehas silang nakaranas ng sobrang
sobrang rock bottom. So, life is like a camera kasi it depends kung ano yung lens mo. So, how you perceive things. Halimbawa, yung isa, ganun nga, rock bottom yung nangyari, pero ang lens niya, like, kit lens lang, ganyan. So, yung perception niya nung nangyari sa kanya, ganyan siya. So, parang, siya, medyo na-breakdown, medyo na-broken, ganyan. Pero yung isa, same yung nangyari, na rock bottom siya, pero ang lens niya, sabihin natin, yung magaganda, yung mga prime lens, ganyan, yung mga mahal talaga. So, syempre, how this person perceives yung same na circumstance. Syempre, mas maganda, kumbaga, nabablur yung background, diba, yung bokeh, tapos, mas sharp, ganyan, tapos mas clear. So, yon. Galing, kasi even sa mga ganong things, marirelate mo pala yung mga nangyayari sa'yo. So, ganun pala yon. It's not what happens to you, it's how you perceive what happens to you, and it's about what you do with what happens to you. So, halimbawa na broken ka, na heartbroken ka, ganyan. So, you can choose to be bitter, you can choose na gumanti ka din, di ba, gawin mo din yung ginawa sa'yo, or you can choose to learn from that. Kumbaga, isipin mo, okay, ano ba yung naging part ko din doon? Ano ba yung naging mistake ko? Paano ba ako makaka-heal from this? And how can I use this experience para mas maging better person ako? Kasi, kapag pala may nangyayari sa atin, tapos parang ang nagiging option natin is to retaliate, gumante, or, parang yung bitterness na sa'yo, para pala siyang nagta-travel ka. So, ta-travel ka, di ba? Meron kang dalang bag. So, with everything that happens to you, para siyang bato na inaabot sa'yo. ito, sa'yo na yan. Ayan, dalin mo, ganyan. So, the more na iniipon mo yung mga nangyari sa'yo, yung mga pain, yung mga actions ng ibang tao na naka-offend sa'yo, nakasakit sa'yo, tapos inipon mo yung lahat sa'yo. So, dinala mo lahat ng bato, di ba? Sa bag mo lahat, nilalagay mo lahat, sinushoot mo dyan, ganyan. So, kapag nagta-travel ka, ang bigat ng load mo pala. Kaya pala minsan, parang kahit na okay naman yung life natin, di ba? Nagkaka-blessing naman tayo, parang umaangat naman tayo sa life. Pero may mga times na mapapatanong ka, ba't ganun? Parang may something, parang bigat, parang hindi ako okay. Yun pala yun, kasi when we choose na dalhin yung mga bato from circumstance in our life, ang bigat talaga. So, one of the things I learned is to put down the rocks. Kumbaga, ganda-ganda nito. One of the lessons na natutunan ko sa family member ko nung time na ang dami kong pinapagdaanan. So, yung sinabi ko sa kanya, yung mga nangyari. Sabi niya sa akin, Chris, hindi ikaw yung magdadala niyan. Siya yung magdadala niyan. Nung time na hindi ko na-get, sabi ko, paano siya yung magdadala? Ako yung ganyan, ako yung nasaktan, sa akin yung ganyan, sa akin nangyari. And then, nung nag-quiet time ako, na-realize ko, yun pala yung ibig sabihin nun. Para pala siyang ganon. Para siyang bato na nilalagay mo lahat sa backpack mo. So, dala-dala mo, di ba? Ang bigat. So, punta ka na, isipin mo, sabihin natin, punta ka ng Divisoria. Tapos meron kang dalang backpack. Tapos sobrang dami mong dalang bato sa Divisoria. Di ba, hindi ka din mag-enjoy, hindi ka makakapamili, di ba? Tapos siksikan, so, di ba, dala-dala mo yun, di ba? So, when you choose to put it down, or hindi mo tanggapin, di ba? Huwag mong kunin yung mga bato na inaabot sa'yo ng ibang tao. So, you will feel lighter. Kumbaga, mas magiging lighter yung magiging journey mo. So, that's what I learned in this short season na nawala ako sa YouTube. So, that's what happened to Real Asian Beauty. And, ayun, I just wanted to share kasi siguro merong isa, dalawa sa inyo na ganun din yung pinapagdaanan, parang daming nangyari sa'yo, tapos parang feeling mo ang bigat, ganyan. So hopefully, this vlog, makatulong sa'yo, makapag-process din ng mga pinapagdaanan mo at this moment. And ang sarap din sa feeling na, nung time na may pinagdadaanan ako, hindi na muna ako, kumbaga hindi palabas, paloob naman. Sabi nga nila, parang you first. Ikaw muna, 'di ba? Ikaw naman muna. So, try mo din 'yon kung may mga nangyari sa iyo. Try mo din mag-quiet time muna, reflect,
ganyan, journal ka, sulat mo yung mga thoughts mo, ganyan, instead na magkwento ka, kwento, share, post, try mo naman na journal, ganyan, sulat mo yung mga thoughts mo, yung mga na-feel mo, tapos, try mo din active meditation, so, linis-linis ng bahay, organize, pwede ka ding labas, walking, pero wala ka munang music, yung ko lang muna. Ramdamin mo lang. Enjoyin mo lang muna yung walk mo. Ganyan. Pabang pwede mong gawin. Binge watch. Yon yung mga na-recommend ko na palabas. Gaganda. Lovely Runner. Sobrang ganda. And you can also treat yourself. Diba? Like ito. Main tayo ng mga food na masarap. So, ayun. Hopefully, makatulong tong vlog. Kung wala ka naman pinapagdaanan. Kasi alam ko may mga followers din ako na parang, kumbaga, tapos na. Kaya pala gano'n, ito pala another lesson. Sabi ko, bakit gano'n? May mga tao na parang ang daming nangyayari sa buhay. May mga tao naman na parang okay na sila. Alam mo, yun pala yun. Yun pala yun. Kumbaga, naipasa na nila yung test na sa kanila in the past. Kaya ngayon, okay na sila. So, may mga tao pala na, tulad natin na medyo late tayo nakapasa. Kaya ngayon, parang ito pa lang, nagsa-start pa lang tayo sa journey. But it's never wrong naman. Kung bawa, medyo na-late ka sa pag-review, ngayon ka palang pumapasa sa test, okay lang din yun. Importante, yun nga, ano yung gagawin mo dun sa nangyari sa'yo? Do you take it negatively? Do you allow it na maging bitter ka? Gaganti ka? Or do you allow it to be a lesson? Na, okay, so that's what happened, this is what I learned, and this is what I'm going to do with that experience. Di ba, ang sarap nun? So, ayun. So, before tayo matapos, ano pa ba yung mga hindi ko natikman? Wait lang, nanghinayang. Ubusin ko lang muna to. Medyo malambot na. Ito guys, share ko din sa inyo. Para sa mga mahilig sa mga drinks, meron akong dalawa dito. So, yung isa, this is matcha. Mas masarap pala talaga yung medyo high quality na matcha. Pero kung wala, may mga available na ganito. So, nakita ko to sa Daiso. Medyo mahal siya, guys. 350 pesos. Yung ganito, 8 sticks lang siya. So, trinay ko, magtimpla tayo. Ready mix na. So, yung isang ganito, pwede siyang hot, pwedeng cold. Kaya lang, nung tinikman ko siya, medyo mapusyaw yung kulay. Kasi pag high quality na matcha, green talaga. As in, ano ba yung pwede nating parang ganito. Parang ito, yung ganyang pagka-green. Yung as in, yung vibrant talaga. So, ito yung lasa niya. Medyo matabang. Alam mo yung diluted. Ganon. Okay naman sa Daiso kung gusto mo. Okay naman siya. Pero for me, iba pa din pala talaga yung high quality na matcha powder from Japan. So, ito naman, Enjoy Me powder. So, ito na vlog ko na din before, pero share ko lang mabilis. Ito yung iba-ibang klase ng bean. So, minsan nilalagay ito sa patbingsu, yung parang halo-halo ng Korean. Minsan naman iniinom nila hot or cold. Ganyan. Okay, so, ba hindi ko nakain? Ito. Ito, sabi ko, pakita ko nga sa vlog. Sarap din siya. Meow, meow. Meow, 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 meow. Green peas snack. So, nabili ko to sa Unimart. Ang sarap din. Hindi siya masyadong maalat. Tapos hindi masyadong matamis. Parang hindi ka masyadong mag-guilty kapag nagchichirya ka. Saan ba to made? Parang Arabic ba to? Tama ba? Arabic pa yung sulat. Ang sarap. Meow, meow. Green peas snack. Lasang green peas talaga. Ayan. Pero sa Unimart ko to nabili. Nag-worry ako kanina pa. Sabi ko, kain ako ng kain. Baka wala na ako lipstick. Pag-check ko, okay pa siya. So, ang lipstick na ginamit ko for today ay Etude House Fixing Tint. Ito, sobrang ganda nitong line na to. 4 na shades yung meron ako nito. Diba guys, usually kapag matte na ganitong lippy, minsan parang tuyo, ganyan, tapos parang, alam mo, parang may semento yung bibig mo, tapos ang drying, ito maganda siya, tapos long lasting. Tapos imagine, kahit na inom ako ng inom, kain ako ng kain, hindi siya nawala. Sobrang ganda. Medyo matagal tayong hindi nagkaintuhan, so hopefully you enjoyed this. Medyo mahaba siya, sinadya ko talagang mahaba, kasi nga medyo matagal akong walang episode ng ganito. So shout out sa mga makain din. Shoutout sa mga OFW, sa mga naka-break time, sa mga
mommy na may ginagawa sa bahay, naglilinis, nag-aalaga ng bata. Shoutout sa mga estudyante nag-aaral. Shoutout sa mga asawa, mga boyfriend ng mga viewers ko na nakikinood din. Sino ba yung mga shoutout sa mga pet lovers na nanonood sa akin? Sa mga, sino pa ba? OFW. Yan. So, comment nyo kung nasan kayo ngayon, anong country kayo nanonood. And shoutout din sa mga ibang vloggers. Kasi napansin ko, pag nagbabasa akong comment, minsan, chinecheck ko yung channel nyo. So, papansin ko, may mga nanonood, may mga 10,000 subscribers, ganyan, may mga 50,000 subscribers. So, thank you so much kasi kahit na vlogger ka na din, pinapanood mo pa din ako. And good luck sa channel mo. So, ayan. Thank you so much, guys, for watching this episode na medyo mahaba. Let me know what you think in the comment section. Kung meron kang kahit isa or dalawang memorable thing or insight na napulot sa vlog na to, let me know in the comments. And I will see you next time. Bye, guys!